Binuksan ni Bai ang kanyang inventory panel at inilagay ang ilang item sa mesa. Shi Jiang, Xiao, at Wei Shiro. Ito ang mga low-level items na hindi ko kailangan, kaya ibibigay ko sila sa inyo, sabi niya. Ngunit nagmamadali ako, kaya kailangan kong magtungo sa daan ngayon na alam na ninyong lahat ang lokasyon ng settlement. Aalis muna ako. Hinaplos ni Bai si Zhonglu sa likod habang nagpasalamat siya sa kanya. Pagkatapos ay tumungo si Bai sa pinto, kumakaway ng palm. Umalis siya sa gusali at nagpatuloy sa kanyang seamless means of transportation, tumatalon sa pagitan ng mga rooftops ng bigla, isang notification ang sumulpot. Si Mangam ay nagsimula ng isang private chat. Kasama niya, Master, ang isang evolver na nagngangalang King Han Wong ay nagrereklamo sa grupo. Sa tingin ko ang aking bagong skill ay maaaring makatulong sa kanya. Sumagot si Bai na mayroong napakaraming tao sa grupo, kaya dapat lang niyang sabihin sa kanya ng direkta kung ano ang sitwasyon. Habang hinahawakan ang kanyang baba, kumuha siya ng isang sandali upang pag-isipan ang mga bagay. Samantala, bumalik sa loob ng hotel, ang lahat ay nagtipon upang talakayin kung ano ang gagawin. Gusto ni Xiao na gawin nila ang sinabi ni Bai at pumunta sa settlement. Ngunit sinabi lang ni Jiang Lupoang na bagaman mahalaga para sa kanila na pumunta sa settlement, naligtas, at nagkaroon din ng iba pang mga evolver doon, kailangan nilang maging matyaga at maghanda ng mabuti para dito. Lalo na dahil ang pagpunta sa Dongshan mula sa kanilang kasalukuyang lokasyon ay halos isang cross-city journey. Inayos ni Leong ang kanyang salamin at sinabi sa lahat na maghintay ng isang sandali. Sa tingin niya ngunit bago siya makapagpatuloy, sinabi ni Wei Shiro ang isang bagay na nakagulat sa lahat. Nalilito, kinuwento ni Wei Shiro kung bakit bumalik si Bai. Nilalapitan si Bai sa bintana, nagtanong siya kung may mali ba. Well oo kailangan ko ng isang silid upang harapin ang isang bagay, sumagot si Bai. At habang narinig ito ni Xiao, inalok niya ang kanyang silid at ni Qi Jiang. Si Bai ay nalulugod sa balitang ito. Inilagay niya ang kanyang mga braso sa paligid ng kanilang mga balikat at sinabi, kailangan niyang mapag-isa sa silid. Ayos ba kayo doon? Walang problema, sabi ni Qi Jiang. Maaari kang manatili sa silid at maaari kaming magbantay sa iyo sa living room. Tinitingnan siya ni Wei Shiro ng tahimik sa loob ng ilang sandali at sa wakas nagpa siya na sumali sa kanila. Sumigaw siya para sa kanila na maghintay para sa kanya. Sa hotel corridor, naabutan sila ni Wei Shiro at habang nakasandal siya sa kanyang mga tuhod, naalala niya ang isang tanong na kailangan niyang itanong kay Bai. Alam mo ba ang ID number ni Song Evolver? Gusto ko siyang idagdag bilang isang kaibigan. Oh, ito ay 970,225. Ang narinig ito ay nagtanong din kay Qi Jiang kay Bai para sa kanyang numero. Gusto niya itong idagdag kasama ng numero ni Xiao. Lumingon si Bai sa kanya at sumagot na ito ay 001. Tumingin si Qi Jiang sa kanya nang hindi kapanipaniwala, pagkatapos ay biglang sumabog sa pagtawa. Lahat tayo ay evolver na ngayon. Ngunit ang iyong dry humor ay hindi nag-evolve talaga, sabi niya. Sa likod niya, binuksan ni Xiao ang friend request window, lumapit sa kanyang kaibigan, at tinapik siya sa balikat. Qi Jiang, malalaman mo kapag idinagdag mo siya. Si Qi Jiang ay medyo nalilito sa tugon na ito. Kaya nang pumasok ang notification na nag-aabiso sa kanya na ang evolved number 001 ay tinanggap ang kanyang friend request na gulat siya na sumisigaw. Si Bai na sanay na sa ganitong uri ng reaksyon ay ngumiti lang at sinabi sa kanya na huwag lang tumayo doon. Dapat siyang magmadali at abutin sila, 10 minuto mamaya. Ang tatlo ay nasa living room at habang si Wei Shiro ay abala sa paglalaro sa kanyang system window sa armchair. Sina Xiao at Qi Jiang ay nakalatag sa sofa na nakikipag-chat. Si Qi Jiang ay nagulat pa rin sa identification number ni Bai na sinasabing talagang kahanga-hanga iyon. Sa katunayan, sumang-ayon si Xiao Mu sa kanya at nagpatuloy na binanggit ni Bai na ito ang sequence upang maging isang evolved one. Kaya iyon ay nangangahulugan na siya ang unang naging isa. Sumagot si Xiao na nakasandal ang kanyang ulo sa kanyang mga kamay. Pagkatapos ay lumingon si Mu patungo sa kanya at kinuwensyon kung naalala ba ni Qi Jiang kung ano ang napost ni Bai sa dorm group bago ang pagtatapos ng mundo. Mayroong isang bagay tungkol sa pagbabago ng paaralan. Sa petsa ng physical test sa mid-June. Siyempre, naaalala ko, sumagot si Qi Jiang.
Nagtapos tayo sa pag-eehersisyo ng higit sa 1 linggo dahil doon. Pagkatapos ay bigla siyang umupo na nagtatanong kung ano ang nangyayari dito. Teka, alam na ba ni Bai ang tungkol sa pagtatapos ng mundo noon? Ngumingiti, idineklara ni Xiao na maaaring nagkataon lang iyon. Ngunit nakinabang tayo mula sa exercise na iyon, hindi ba? Sa katunayan, nakinabang tayo talaga mula sa impormasyon na ibinigay ni Bai. Sa sandaling ito na napansin ni Qi Jiang ang katahimikan ni Wei Shero. Siya ay lubos na nalubog sa anumang pinapanood niya sa kanyang system window. Namumula rin siya. Kinwestiyon ni Qi Jiang kung bakit pula ang kanyang mukha ng biglaan. Nang marinig ito, tumayo siya at umalis sa silid, na sinasabing wala iyon. Gayunpaman, babalik ako sa aking silid, kaya huwag kalimutan ang mga tagubili ni Chun Bai. Sabi niya, anuman ang gawin mo, huwag pumunta sa kanyang silid. Isinara ni Wei Shero ang pinto at naisip si Bai na may isang ebidente pamumula. Naalala niya ang mga mensahe na mayroon siya kay Songgu. At sa pag-uusap na mayroon siya kasama niya, tinukoy ni Songguo ang bisexual escapades. Iminungkahi pa niya na baka hindi lang siya ang tumatawag kay Bai sa pangalan na daddy, tatay, sa hinaharap. Si Wei Shero na may isang namumula na mukha ay hindi maiwasan na magkaroon ng mga uri ng mga iisipin tungkol kay Bai. Hindi maaaring iyon ang iniisip ko, hindi ba? Paano iyon nangyari? Kinwestiyon niya ang sarili. Seryoso, Kuya Bai at Songguo at lahat magkasama. Hindi inaasahan, may narinig siyang hindi malayo mula sa kanya na nakakuha ng kanyang atensyon. Ito ay isang pag-uusap sa pagitan ni Jiang Lupuang at Liong. Makinig ka sa akin, Kuya Jiang, sabi ni Liong. Hindi ito isang simpleng bagay. Tiyak na nagsisinungaling sa atin si Bai. Mayroong napakaraming loophole sa kanyang sinabi. Si Liong ay nagsasalita katabi ni Jiang, nakasando sa dingding tabi-tabi. Pakiramdam ko rin medyo mali iyon. Si Song Zhang, ang queen ng Jiangchung na nagiging isang uri ng katulong para kay Bai ay sobrang mapangahas na paniwalaan. Hindi mahalaga kung paano mo ito tinitingnan, tila nagpapakita lang ito. Pinanood sila ni Wei Shero ng tahimik at maingat din upang hindi mapansin. Bumalik sa Dream Space sa Magical City sa bahay ni Hanzhao, dumating si Bai sa pamamagitan ng Pink Butterfly Totem at sa pagdating binati niya ang lahat ng may isang mainit na ngiti at idinagdag na gumawa siya ng ilang mga kaayusan sa tunay na mundo kaya ang dahilan kung bakit siya medyo huli. Tila ako ang huli dito. Napansin niya ang 3 tao sa silid. Si Mangum na nakaupo sa sofa na may isang lalaki na may hooded sweatshirt sa tabi niya at isa pang batang lalaki na may isang uri ng gas mask sa kanyang mukha na nakatayo sa likod nila. Ang lalaki sa sofa ay tumayo at tinanggal ang kanyang hood ng may ngiti. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Han Sha na may username ng King Han Wong. Pagkatapos ay nagsimula siyang bolahin si Bai ng kaunti, nagkokomplemento sa kanyang facial features. Tiningnan siya ni Mangum at tinukso ang lalaki tungkol sa kanyang maliwanag na pambabula. Ang lalaki na may isang nerbiyos na ngiti ay sumagot na sinasabi niya lang ang totoo. Ang isa pa na may gas mask ay sa wakas nagsalita, ipinapakilala ang kanyang sarili bilang Crow. Nagpatuloy si Crow na inimbita siya ng kanyang kaibigan na si Mangum upang kumumplito ang kabuuang bilang. Gayunpaman, ang aking talent ay fear embodiment ng SS grade. Ibinaba ni Han Sha ang kanyang ulo sa kawalan ng pag-asa. Ang kanyang S-grade talent ay ang pinakamahina sa 3. Si Crow at Mangum ay nagkaroon ng SS at SSS talent ayon sa pagkakasunod-sunod. Kaya ang S-grade talent ni Hanzhao, mental control, ay obvious na ang pinakamahina. Pagkatapos ay lumapit si Bai sa kanila at sinabi na bagaman ang talent ni Han Sha ay kulang, ang kanyang swerte ay hindi masama. Kung nakatagpo mo ang sitwasyong ito sa araw bago kahapon, hindi ka matutulungan ni Mangum. Dahil noon, maaari niya lang dalhin tayo sa Dream World gamit ang kanyang sariling posisyon. Pagkatapos ng lahat, ang ability na dalhin ang lahat sa kanyang Dream Space gamit ang kanyang Dream Totem bilang core ay isang bagay na natutunan niya lang kahapon. Nang marinig ito, ngumiti si Han Sha at kinamot ang kanyang leeg, nagkokomento na palagi siyang medyo mapalad. Tumingin si Bai sa kanya at sinabi sa lahat ng naroroon, sige, walang gaanong oras si Mangum upang panatilihin kaming 4 sa Dream World. Ipaliwanag kung bakit ka nagrereklamo sa grupo. Pagkatapos ay nagsimulang magsalita si Han Sha. Ito ay tungkol sa isang dungeon.
Isang dungeon na may isang tiyak na mission para sa akin. Magpapadala ako sa iyo ng isang screenshot ng mission, ngunit hindi ito malapit, kaya mag-uusap tayo habang umaalis tayo. Ang dungeon ay isang family mystery, isang S-grade exclusive mission. Pagkatapos ay ipinakita ng system notification ang mission. Sa mga ari-arian ng iyong ama, nakita mo ang isang medical record mula sa Red Star Psychiatric Hospital na may pangalan ng isang tiya na hindi mo pa narinig. Ang kanyang record ay nagbabanggit ng isang pamilyar na genetic disorder na nakakuha ng iyong kakaiba. Ano ang genetic disorder na ito? Bakit ang iyong tiya ay hindi kailanman nabanggit? Ang iyong makapangyarihang mental talent ba ay nauugnay sa genetic disorder na ito? Ang Red Star pagkaraan ng ilang sandali, ang grupo ay naglakad sa dream space hanggang sa abot nila ang tinukoy na lokasyon kung saan matatagpuan ang mission entrance. Isang pulang portal ang nakatayo sa harap nila. Lumapit si Hansha dito at sinabi na ito ang Red Star Psychiatric Hospital. Nang panahong nakita ko ito, naging isang dungeon na ito. Pumasok ako minsan ngunit mabilis na sumuko. Ang difficulty level ng mga monsters ay mula 5 hanggang 12, at ang dungeon ay isa ring nightmare level. Ito ay nagpatunay na sobra para kay Hansha upang hawakan, kaya hindi siya makapaghintay na mag-evolve at bumalik. Pagkatapos kong iwanan ang dungeon sa unang pagkakataon, ipinaalam sa akin ng Universal Will na may napansin ng isang tao ang aking presensya at maaaring nakawan ang lahat at umalis, sabi niya. Pagkatapos ay itinataas lang ni Bai ang kanyang kamay at sinabi na nauunawaan niya, nakakagulat sa lahat. Ang sistema ay nag-notify sa kanyang desisyon na pamunuan ang team sa dungeon ng Red Star Psychiatric Hospital. Kaya, habang ang isang malakas na ilaw ay lumabas sa paligid ng kanyang mga paa, tiyak siyang pumili ng oo. Ang grupo ay pumasok sa dream space ng Magical City sa loob ng dungeon ng Red Star Psychiatric Hospital. Nakita ni Crow ang isang monster at na-notify ang natitira. Nagkomento din si Mangum na mayroon siyang isang masamang pakiramdam tungkol sa dungeon. Ang mga monsters agad sa simula ng dungeon ay hindi mahina. Mag-ingat, babala ni Hansha. Ang isang nilalang ay lumapit. Isang zombie woman na nakasuot bilang isang nurse, nanginginig at may hawak na isang syringe, umaangal habang naglalakad ng awkwardly. Ang pangalan niya ay Monster Nurse. Pagkatapos ay kumuha si Crow ng ilang mga hakbang pasulong at iminungkahi para sa kanila na subukan muna ang kanilang lakas. Ang nilalang ay sumugod sa kanya ng mabangis. Ngunit sa sandaling iyon, tinawag ni Crow ang isang malaking scarecrow na naglabas ng isang green aura, nag-a-activate sa kanyang talent, Incorporation of Fear. Ang nurse ay bumagsak pabalik, takot, ang kanyang puso ay mabilis na tumibok, ang kanyang mga mata ay napuno ng katakutan. Fear Mode Lawful Explosion, sabi ni Crow at sa isang snap ng kanyang mga daliri, ang puso ng nurse ay agad na sumabog, pinapatay siya agad. Ang sistema ay nagpaalam sa kanila na ang isang team member ay pumatay ng isang crazed nurse. Sa makatuwid, ang experience ay ibabahagi. Nagkomento si Mangum na ang ability ni Crow ay mukhang katulad ng isang villain boss. Si Hansha ay natigilan at sumigaw sa pagtataka kung ano ang isang makapangyarihang ability na mayroon si Crow. Cruise ni Bai ang kanyang mga braso at some imple na pinuri si Crow ng kaunti. Isang mahusay na D-skill card ang bumagsak sa pagpatay sa nurse zombie. Naglunsad ito ng isang mental attack na may isang matalim na sigaw na nagdudulot ng mental damage sa loob ng isang tiyak na saklaw. Bukod pa rito, ang tunog na ginawa ay aakit sa atensyon ng mga malapit na monsters. Kinuha ni Crow ang card sa kanyang mga kamay at sinabi, lahat, mapalad tayo nakakuha tayo ng isang skill drop. Pagkatapos ay idineklara ni Bai, Hansha, ikaw at si Mangum ay may mental talents. Kayo ang nagpapasya kung sino ang nakakakuha nito. Sinabi ni Hansha, hindi ko ito kailangan. Gusto ko lang ang mga item para sa aking exclusive mission. Bukod pa rito, ang aking talent ay mayroon ng isang katulad na ability. Lumapit si Mangum kay Crow at kinuha ang card mula sa kanyang kamay na sinabi, kung gayon hindi ako magpipigil. Salamat. Niyakap ni Mangum ang card at ang kanyang buhok ay lumipad. Ang isang malakas na pink at purple aura ay lumabas mula sa kanya at pagkatapos ay ipinaalam ng sistema na natutunan ni Mangum ang skill. Sharp Screeching Thought Explosion. Lumapit si Bai kay Mangum at sinabi sa kanya na gamitin ang skill.
Napaatras si Mangam at sumagot na ang damage range ng skill ay hindi mahusay, ngunit ang tunog ay malawak. Maaari pang maakit ang mga monster sa mga silid. Like, comment, share, and subscribe naman dyan mga itugo. Maraming salamat po.